Sino sa inyo gusto nyo makatanggap ng blessing mula sa ating Panginoon? And sometimes, in our desperation na makahanap at makareceive ng wisdom, ipinapanalangin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Yung iba siguro sa inyo, hindi nyo lang pinagpipray, dinedeclare nyo araw-araw, I am blessed and highly favored. Pero yung iba, grabe, nilevel up pa. Hindi lang nila pinagpipray, hindi lang nila dinedeclare, minsan ipinagfa-fasting pa nila. Kasi gusto talaga nilang makamit yung matagal na nilang ipinapanalangin sa Panginoon. Pero habang ako po ay tumatagal sa pagiging Kristiyano, nare-realize ko rin po ang malinaw na sinasabi ng Biblia sa atin na ang mga pagpapala ay hindi binibigay ng Diyos ng random. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay magbibigay sa atin ng pagpapala, usually yung mga blessing na ibinibigay ng Lord ay response, either sa obedience, either sa faithfulness, or either sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Bakit po? Naniniwala ako that God will never give us something that He will intend for us to waste. Meaning, kung sasayangin lang natin at gugustuhin lang ng Lord na sayangin natin, hindi na yan ibibigay ng Panginoon sa atin in the first place. Kasi hindi lahat ng pinagpala ay nananatiling pinagpapala pa rin. Magkaiba po kasi yung skill requirement ng pagkuha ng blessing at pagpapanatili ng blessing. And I've seen this happen many times. Being your pastor for more than 12 years, napakarami naman talagang taong nakatanggap ng pabor. Napakaraming tao nakatanggap ng pagpapala. Marami rin akong kakilala na nakatanggap talaga ng super duper daming blessing sa kanilang mga buhay. Talagang increase at level up ang nangyari sa kanilang mga buhay. Pero nakakalungkot man, nakatanggap ng pagpapala, pero ilang taon ang dumaan, yung pagpapalang natanggap, biglang nawala. Yung relationship na binigay, hindi nagtuloy. Yung kapayapaang ibinigay, hindi na natili sa puso. At yung momentum na sanang dala ng pagpapala ay hindi nagkaroon ng epekto sa kanyang buhay. Madalas kasi humihingi tayo ng pagpapala sa ating Panginoon, wala namang masama, pero maganda rin yatang maging desire ng puso natin, hindi lang, Lord, pagpalain mo ako, kundi, Lord, kung pagpapalain mo ko, gusto kong tumagal yung pagpapala sa aking mga kamay. Kaya napakahalaga ng wisdom, hindi lang ng blessing. Sabi nga po natin last Sunday, wisdom is the foundation of everything. Balikan natin ang Proverbs 4:7, review lang tayo. Ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Reshith. Nang ibig sabihin ng reshith, foundation. Ang wisdom daw po, o ang karunungan, ang foundation ng lahat ng bagay, at dahil siya ang foundation ng lahat ng bagay, in all you're getting, get wisdom. Pursue wisdom. Are you still with me? Now, napapansin niyo mga kapatid na hindi po sinabi ng Bible na money is the principal thing. Hindi sinabi ng Bible na money ang foundation ng lahat ng bagay. Hindi sinabi ng Bible na favor ang foundation. Hindi sinabing influence ang foundation. Malinaw na malinaw sa Biblia. Wisdom is the foundation of everything. Ibig sabihin, bago yung increase, wisdom ang mas mahalaga. Bago ang influence, wisdom ang mas importante. Kasi ang wisdom, hindi lang siya isa sa mga blessing, kundi ang wisdom, ang foundation na nagdadala sa lahat ng blessing. Okay, nag-guess nyo ba yung sinasabi ko? Let me repeat for you. Let me slow down a little bit para mas maunawaan ninyo. Ang wisdom, hindi lang siya basta regalo na binibigay ng Diyos bilang blessing. In fact, ang wisdom ay foundation na nagdadala ng lahat ng blessing. Ibig sabihin, yung yaman tsaka wisdom, hindi magkapareho yan ng kategory. Ang sinasabi ng Scripture, yung riches, yung yaman, yung financial freedom, magandang i-desire, pero wisdom is the foundation of everything. Kasi kung meron kang yaman pero walang wisdom, yung yaman dadaan lang. Pero if you have the wisdom, kahit walang yaman, yung yaman mamamagnet. Because you have, come on, are you with me? Everybody say, wisdom is the foundation of everything. Amen? Kaya po,
Naalala nyo last week, last Sunday, pinag-usapan po natin ang buhay ni Solomon. Ang kinikilala po na isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo, except of course kung ikukumpara mo kay Jesus. Pero saan nagsimula ang karunungan ni Solomon? Now, kung hindi po ninyo kilala si Solomon po ay anak ni David. Si David, hari. At si David po ay naghari sa bansang Israel sa loob ng 40 taon. Pero after reigning for 40 years, David died. Namatay po si David. Pero he died with a fruitful life. Pero after ng kamatayan ni David, ang pumalit po sa trono si Solomon. At habang si Solomon ay na-establish sa kanyang pagiging hari, alam niyo, sa sobrang gratitude nitong si Solomon sa Panginoon, na binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataong mamuno sa bansa ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Biblia, naghandog si Solomon ng 1,000 burnt offerings to God. Now think about what I just said. 1,000. For context, 1 is enough. Pero yung isa lang enough na, pero nagbigay pa si Solomon ng 1,000, ibig sabihin, he was generous with his offering to God. He was so grateful sa influence na ipinagkaloob ng Lord, to the point na sabi niya, Lord, hindi sapat ang isa. Gusto ko 1,000. At dahil 1,000 offering ang binigay ni Solomon, natuwa ang Panginoon at ang sabi ng Diyos sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Kaya wag na wag niyong sasabihin sa akin na ang Diyos hindi nagre-respond sa generosity. Because klarong-klaro sa text na ito, that when you are giving something to God, God will never allow you to outgive Him. Kasi gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos na walang utang ang Diyos sa iyo. Na kung nag-offer ka ng 1,000 burnt offerings, ang sinasabi ng Panginoon, Solomon, what do you want me to give to you? It is like a blank check. Magkano? Anong gusto mo? Now, kung ako yan, kaya to 10 million, 100 million. You could ask for anything. Pwede siyang humingi ng pera, pwede siyang humingi ng malaking palasyo, pwede siyang humingi ng kamatayan ng kanyang mga kaaway, pwede siyang humingi ng kasikatan, pero sa dami-dami ng pwede niyang hingiin, ang sabi niya, Lord, gusto ko magkaroon wisdom to govern the people that you have entrusted me. And God was so pleased. Natuwa ang Panginoon na pwede niyang hingiin ang lahat, pero ang hiningi niya wisdom. Na ang sabi ng Bible sa 2 Chronicles chapter 1 verse 11, sumagot ang Diyos. Ang sabi ng Lord kay Solomon, God said to Solomon, since this is your heart's desire, dahil ito ang gusto at laman ng iyong puso, and you have not asked for wealth. Sino sa inyo ang naniniwala kung yung katabi mo ang tinanong, wealth ang isasagot niya? Kaya ang sabi ng Lord kay Solomon, natutuwa ako sa iyo kasi yung desire ng puso mo, pwede mong hingiin yung yaman, di mo hiningi. Pwede mong hingiin possession, hindi yung ma-possess, kundi meron kang pag-aari. Hindi niya hiningi. Pwede niyang hingiin yung honor, hindi niya hiningi. Sabi ng Lord, pwede mong hingiin ang kamatayan ng iyong mga kaaway, pero hindi mo hiningi. And since, next verse, and since you have not asked for a long life, pwede rin niya hingingin yung mahabang buhay, pero hindi niya hiningi. But you ask for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you a king. Fasten your seatbelt. Verse 12. And therefore, wisdom and knowledge will be given to you. Hold on a second. Di pa tapos. Highlight this part. And I will give you also. Question. Hiningi ba niya yung yaman? Hiningi ba niya yung possession? Hiningi ba niya yung honor? Pero dahil tama yung order ng paghingi, kahit hindi hiningi, binigay. Kahit hindi hiningi. Ang punto, simple lang. Kung tayo siguro tinanong, wag ko na kayo dadamay, baka magalit kayo sa akin eh. Kung ako na lang,
Siguro kung ako binigay, ang unang papasok sa isip ko, siguro pera para makapagpagawa ng building ng church. May mga ganyan pa tayo minsan, ano? Okay, para makatulong sa mahihirap, tapos maibablog ko. Di ba? Pero ang sabi ng Lord, pwede kang humingi ng lahat ng bagay, pero dahil hindi mo yun hiningi, kahit na hindi mo hiningi yung wealth, dahil hiningi mo yung wisdom, I will also give it to you. Ibig sabihin, when Solomon asked for wisdom, God also gave to him what he did not ask for. Now we understand our text today. Because ang sabi ng text natin sa Proverbs 3:13, blessed are those who find wisdom. So kung mapansin nyo, yung wisdom, hindi siya blessing itself, kundi pinagpala ang mga taong may wisdom. Now, tignan niyo uli yung verse. Hindi po sinabi ng Bible, pinagpala ang mayayaman. Hindi sinabi ng Bible, pinagpala ang maraming koneksyon. Hindi, ang sabi ng Bible, pinagpala ang merong wisdom. Ibig sabihin, people who has wisdom is blessed. Bago pa dumating yung pera, bago pa dumating yung promotion, bago pa dumating yung material things, kapag meron ka na ng wisdom, blessed ka na kagad. Paano yun nangyari? Talon tayo sa verse 15. Sabi ng verse 15, she is more precious, she referring to wisdom, so wisdom is more precious than rubies. Everybody read now. And nothing you desire, highlight that part, can compare with wisdom. Meaning, you could ask for anything. Pwede kang humingi ng kahit anong bagay. Pero ang ginagaranti ng Bible, kahit anong i-desire ng puso mo, hindi yan higit sa wisdom. Ibig sabihin, gaano mang kalaki ang desire ng puso mo, lahat ng desire inferior sa wisdom. Hindi niya pwedeng lagpasan ang wisdom. Are you still with me, mga kapatid? Ibig sabihin, wala kang pwedeng hingiin sa mundo na mas mataas pa sa karunungan. This is what the Bible is saying to us. Meaning, wala tayo pwedeng i-desire. Bagong opportunity, breakthrough, bagong relationship, mas maraming pera, promotion sa trabaho, nothing that you can desire na pwedeng mas higit pa sa wisdom. Why? Because you cannot compare it with wisdom. Okay, hindi niyo ako maunawaan. Bakit? Kasi, everybody say desire. Kasi pag nagdi-desire ka ng isang bagay, like nagdi-desire ka ng malaking bahay, usually ang desire natin is all about what we want. Kaya desire eh. Pero ang wisdom iba. Wisdom, ang desire is all about what you want. Pero ang wisdom is all about what's good for you. Kaya siya magkaiba. Kasi pwedeng may dinidesire ka, hindi makakabuti sa'yo. Kaya, yung wisdom na sinasabi ng Biblia, maaaring hindi mo gusto, maaaring hindi mo pangarapin, pero kung ito makakabuti sa iyo, yun ang ipagkakalob at iaalaw ng Panginoon sa atin. Okay. Hallelujah. Praise God. Amen. Bakit? Kasi pwedeng ikaw yung klase ng Kristiyano na napakaraming potensyal. Grabe pagtawag ng Panginoon. Pero kapag wala yung wisdom, yung potensyal mananatiling potensyal. Are you with me? Halimbawa, hindi ako nagbe-bake ng cake. Hindi ako baker. Mahilig lang ako bumili sa bakery. Pero hindi ako baker. Pero alam ko, pag nagluluto, nagbe-bake ka ng cake, kailangan mo ng harina. Kailangan mo ng asukal. Kailangan mo ng butter. Kailangan mo ng oil o mantika. Pero kahit na mamahalin ang ingredients, kung hindi mo alam mag-bake, yung mantika mananatiling mantika. At yung harina mananatiling harina. So it's one thing to have the ingredients in front of you, but it's another thing to have the skill to bake the cake. At iba pa yung marunong lang sa magaling. Kasi ang sabi na, pagka nagtanong kayo sa mga baker, nagtanong-tanong ako, maraming mga sikat na baker dito sa church natin, nagtanong-tanong ako. Alam mo, ang sabi nila, Pastor, napakahalaga ng timing sa pagbe-bake. Kasi pag nasobrahan ka ng lagay sa oven, pwedeng masunog. Pag kinulang, hindi mabubuo. May measurement pa yan. Pag hindi tama ang measurement, makaka-apekto sa lasa.
Pag di tama ang measurement, minsan titigas yung cake. Bukod doon, kailangan tama pa yung temperature. Kasi pag hindi tama yung temperature, pwedeng mag-shrink. No, may mantika na nga ako eh. Poproblemahin ko pa ba yan? Bakit? Kasi ganun sa buhay. Hindi porket may potential ka, magsasucceed ka sa buhay. Kasi it's one thing to have a potential, it's one thing to have a calling, it's one thing to have the talent, but if you don't have the wisdom to use the talent, if you don't have the wisdom to use the resources that God has entrusted to you, yung perang meron ka, pwedeng ikayaman ng iba, pero yung perang hawak mo, pwedeng ikalugi mo. Anong difference? Pareho kayong may pera, pero yung isa may wisdom, isa wala. Tahimik ka. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw topic ng pastor na kamukha ni Glock 9. Sabi mo nga sa kanya. Amen? Kaya napakahalaga ng wisdom. And so today, I want to jump in. If wisdom brings blessing, what are the 3 blessings of wisdom based on the text that we have talked about, based sa Proverbs chapter 3? Ano po ang 3 pagpapala na hatid ng wisdom? Number 1, ang unang blessing ng wisdom, wisdom produces. Ibig sabihin, wisdom adds value to you. Kapag may wisdom ka, may nadadagdag na magandang bagay sa buhay mo. Ano ang sabi ng Proverbs 3 verse 13? Balikan natin yung text. Blessed are those who find wisdom. Sino po nakakaalala last Sunday ng Hebrew word for wisdom? Yung mga nasa unahan sana, kaso volunteer din to eh. Yung hindi volunteer. Hokma. Di ba? Ang sabi ng Hebrew word ng wisdom is hokma. So sinasabi dito, blessed is the one who find hokma. Now, ano ang ibig sabihin ng hokma? Yung hokma, last Sunday, is the ability of a person to live inside God's will. It is ability of the person to live within God's design. So ang sabi ng Biblia, pinagpala ang mga taong may abilidad na mamuhay sa design ng Diyos. So ibig sabihin, ang wisdom hindi siya IQ. Ang wisdom hindi siya street smart. Ang wisdom hindi siya information. Ang wisdom hindi siya education. Ang wisdom, abilidad mong mamuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Now, sabi ng Bible ulit, pinagpala ang may wisdom and those who gain understanding. Ano ang blessing na meron sa wisdom? Number 1, she is more profitable. Highlight that part. Tignan niyo yung mga words sa ito More profitable than silver and yields better returns than gold. Now, sabi nila, ang taas daw ng ginto ngayon. Ayaw pa magpahalata ng katabi mo, maraming alahas yan. Oo, kasi mahal daw ang ginto today. Pero ito interesting. Mahal daw ang ginto, pero ang sabi ng Bible, yung wisdom, mas matindi ang balik kumpara sa ginto. It better returns than gold. She is more precious than rubies, and nothing you can desire can compete with her. Long life is in her right hand, and in her left hand, riches and honor. Now, look at this phrase. Profitable. Better returns. Riches. Di ba yan yung language ng investment? Pag nag-i-invest ka, yan yung mga language na ginagamit ng investment. This investment is profitable. Meaning, kikita ka. This investment will bring better returns. Yayaman ka rito sa stock na to. Yayaman ka dito sa Bitcoin na to. Kung mapapansin nyo, yung mga salita na yan, madalas may kinalaman saan? Sa investment. Ibig sabihin, kung meron kang wisdom, wisdom compounds. Wisdom is productive. In essence, sa kultura at lengguwahe natin, if you invest in wisdom, the wisdom will outshine the market of our generation. Bakit? Ang pera mawawala, ang ginto pwedeng nakawin, pero ang wisdom, bibigyan ka niya ng kakayanang magdesisyon ng tama. Tuturuan ka ng wisdom para mag-progress. Bibigyan ka ng wisdom ng paraan paano ka magtatagumpay sa iyong buhay. Yes, ang wisdom, pipigilan kang gawin ng mali.
Pero ang wisdom, tuturuan ka rin niya kung ano yung tamang gawin. So, ibig sabihin, ini-imply ng verse sa atin na ang wisdom may balik. Ang wisdom may balik. That's why we need to pursue wisdom, kasi may binibigay ang wisdom. Hindi niyo ako maintindihan ha. Sino rito walang pera? Taas kamay. Biglang nagising ha. Usapang pera yan. Mukhang ikayayaman ko to ngayon ha. Di ba tayo? O, malamang yung katabi mo, mayaman yan. Di lang nagsasalita. No? Para na lang sa mga hikaho sa buhay. Di ba pagka tayo usually, no, pag walang-wala ka, lalapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, pengi naman pong pera. Okay, Lord, gamitin niyo yung katabi ko para mag-abot man lang ng magaspang sa kamay ko, na paghiwalay namin mamaya, makakuha man lang ako ng konting salapi sa kanya. Di ba? Parang syempre gusto mo. Now, nakikinig ka na ng preaching, umaating ka na ng Gia Kamanaba, so sabi mo, narinig ko si pastor, sabi niya, basahin daw natin ang Biblia kasi ang Biblia magbibigay sa atin ng wisdom para tayo ay magkaroon ng riches and honor. And totoo, babasahin mo yung Bible, at kung ikaw ay may digital Bible, meaning may search yung Bible mo, di magsisearch ka ngayon ng money. Ano kaya ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa pera? Money, money, money. Show me the money. Comprende? Now, di nag-search ka. 2 minutes, nakakuha ka ng hundreds of results. Binasa mo. The Lord will provide all your needs according to His riches in glory. Wow. Grabe pala si Lord, nagpo-provide siya. Dahil binasa mo siya, now you know. Now you have the knowledge. Now may knowledge ka na. Pero hindi porket may knowledge ka na, enough na yun. Kasi oo, nabasa mo sa Bible, narinig mo sa iba, you know it, you have the knowledge, pero the next thing that you would ask, now I know, but Lord, I need understanding to apply what I have learned. Kasi apparently, pag humihingi tayo sa ating Panginoon, humihingi tayo, Lord, bigyan mo ako ng pera. Pero what if, ang totoong kailangan mo, hindi pera, kundi wisdom para pamahalaan yung perang meron ka na? What if lang? Kasi napansin ko po na napakaraming tao in our generation, baon sa utang, hindi dahil kulang ang pera. Baon sa utang kasi walang wisdom. Paano gagamitin yung perang meron siya? Paano i-invest yung perang meron siya? At paano isi-save yung perang meron siya? So you have the knowledge, but it doesn't mean you have the wisdom. Nakakalungkot yung iba. Pag hindi talaga binabasa ang Bible, gusto ng wisdom pero ayaw basahin yung knowledge. Humihingi ka ng wisdom pero tamad kang basahin yung knowledge. O, hindi ako maintindihan ha. Huwag kang umasang papasa ka sa exam kung di ka nagbasa. Kung di ka nag-review. So it's possible that we are asking God for a result. Pero ang sinasabi ng Panginoon, don't be lazy to read the Word. Because when you read the Word, you will have wisdom for you to apply. Kasi ang wisdom, hindi ka lang niya tutulungang... Pasensya na kayo, kanina pa tayo nagsasalita. Kasi ang wisdom, hindi ka lang niya tutulungang magtagumpay. Ang wisdom, tutulungan ka rin niyang mapanatili yung katagumpayan na meron ka. Kasi napakarami pong tao ngayon ang umangat pero hindi nagtagal. That's why we have to have wisdom in our lives. Sino sa inyo gusto nyo ng elevation? Gusto nyo ng success? Gusto nyo ng height? Yes, we all want increase in our lives, but wisdom brings increase and stability. That's why we need to ask God, Lord, I need wisdom in my life because I know that wisdom will be able to produce something in me. Tingnan nyo, pag ang tao may wisdom, alam niya kung kailan siya oo. Alam niya kung kailan siya hihinto. At alam niya kung kailan siya mag-aantay. Because it produces something in us. Are you still with me? Parang sapul na sapul katabi mo, no? Number 2, ano ang pangalawang blessing ng wisdom? Ano po yung una? Blessing, wisdom produces. Number 2, wisdom prevents. Wisdom prevents.
Ibig sabihin, when you have the wisdom, may addition. Praise God. When you have the wisdom, may idadagdag. Pero when you have the wisdom, meron ding subtraction. Pag may wisdom ka, may idadagdag si Lord. May blessing na ibibigay. May breakthrough na ihahatid. Pero kapag may wisdom ka rin, hindi lang addition. May subtraction. Isusubtract niya yung pain. Isusubtract niya yung regret. Isusubtract niya yung panghihinayang. Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, na ang pinakamatitinding miracle sa buhay ng tao, hindi mo makikita? Sino sa inyo, mga magulang, na pagtapos niyo po ng pag-aaral ng inyong mga anak, kahit nahikahos kayo noon? Taas kamay. Miracle ba yon? Miracle. Sino sa inyo na promote sa trabaho kahit na 2 beses ka lang pumapasok sa isang buwan? Miracle yan. Okay. So mapapansin nyo, karamihan ng milagro na ikinakategorize natin sa miracle, usually mga bagay na visible, tangible. Pero I believe also that the greatest miracle in our lives are not those who are visible, but those who are invisible. It is a miracle na kapag ikaw ay na-aksidente, iningatan ka ng Diyos. Pero it's also a miracle na hindi na nangyari yung aksidente. Because you have the wisdom to follow the rules of the road. Magandang wisdom ay magandang blessing na, sino sa inyo grateful? Ang Diyos sukdulan ng biyaya. Napakarumi mo pero pinatawad ka ng Diyos. Pero isang milagro din na hindi mo na nagawa yung kasalanan. Kasi may wisdom na ibinigay ang Panginoon sa iyo. So, salamat Lord sa kapatawaran, pero salamat din na hindi mo na ako kailangan patawarin kasi hindi ko na siya nagawa. Sino sa inyo ang grateful sa mga blessing ng relationship? Umabot kayo ng 5 days. Okay, 5 years. Tumagal ang relationship. Pero isa ring malaking pagpapala na yung relationship hindi na kailangang dumaan sa hirap at kayo na talaga ang naging magkasama habang buhay. Ibig sabihin, yes, ang wisdom nagdadagdag, pero ang wisdom nagbabawas din ng panganib, nagbabawas ng aksidente, nagbabawas ng iyak, nagbabawas ng sakit. Ibig sabihin, may inihahatid ang wisdom sa atin, hindi lang dagdag ng dagdag, kundi yung bagay na hindi mo na mararanasan because you have the wisdom to navigate this life. Are you with me? Amen? So let's go to the verse again. Ang sabi ng verse 16, long life is in her right hand, and in her left, riches and honor. Look at the verse. Ano gusto nyo? Kanan, kaliwa? Parang doon ako sa kanan, pastor Ay parang gusto ko yung riches. Mapansin nyo, sabi ng Bible, long life is in the right hand. Riches and honor is on the left. Sino sa inyo gusto nyo riches and honor? Of course. Plastic naman ito. Of course we want to. Come on now. Kunwari yung gusto ko long life. Of course we want riches and honor, correct? Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit right ang long life at left ang riches and honor? Sa Bible, mapapansin nyo yan, na sa Bible, pag kanan, hindi lang kanang kamay, basta everything that is right hand, kanan, always speaks about authority, priority. So sabi ng Biblia, when you have the wisdom, long life is the priority. And riches and honor is secondary. Bakit? Aanuhin mo yung yaman kung hindi ka buhay? Aanuhin mo yung retirement pay kung wala ka ng lakas para magbakasyon? So it's not just, when we say long life, hindi lang yan pahabaan ng buhay. When we say long life, it's not just 95 years old. Kasi pwedeng 95 years old ka nga, pero 75 pa lang gusto mo nang mawala. Kasi baliwala ang haba ng buhay kung miserable buhay mo. So it's not just about how long you will live, but the quality of your life while you live. So the Bible is telling us, come on now, that when you have the wisdom, priority ng wisdom, longevity of life. And then, riches and honor.
Because the kingdom of God prioritizes the right order. And the right order should be, Lord, thank you for life. Because life itself is a blessing. Alam mo ang sabi ng Matthew chapter 6? Ano po sabi ng Matthew chapter 6? Don't worry about anything. Instead, don't worry about anything. Huwag mong aalalahanin ang iyong kakainin. Huwag mong aalalahanin ang iyong isusuot. Sa Bisaya, ayaw kabalaka. Huwag mong aalalahanin. Sabi mo sa katabi mo, don't worry, don't worry, don't worry. Napansin niyo po ba na yung mga bagay na inaalala mo, yun yung bagay na kulang ka? Kaya ko nga inaalala, pastor, kasi kulang eh. Pero what if kaya kulang kasi lagi mo inaalala? Amen? Sabi ng Bible, do not worry about anything. Do not worry about tomorrow, but tomorrow will worry about itself. Bakit ano ang sinasabi ng Biblia? Isn't life more valuable than food? Ibig sabihin na sinasabi ng scripture, masyado ka nakafocus sa material blessing, pero hindi ba ang pinakamatinding blessing talaga ay yung buhay? Life itself? Because when you have the longevity of life, you will have everything. Amen? Meaning, the wisdom that God gives to each and every one of us is able to teach us, for us to experience life in its fullness. Pine-prevent tayo ng wisdom na wasakin ang ating kinabukasan at wasakin ang ating buhay. Because hindi naman sinasabi ng Bible na hindi ka daranas ng pagsubok. Hindi po sinasabi ng Bible na walang pressure. Hindi sinasabi ng Bible na walang pain. Pero ang pinapangako ng ating Panginoon, the wisdom from the Lord will protect you so that you will be able to enjoy the life that God bled for and died for at the cross for you. Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this. Everybody read now. Wisdom, highlight that part, preserves those who have it. If you have the wisdom, there will be preservation. Kapag may wisdom, maiiwasan mo ang unnecessary conflict. Salamat pag na-conflict ka, tutulungan ka ni Lord. Pero salamat din na hindi na ako dumaan sa conflict. Lord, maraming salamat din na hindi na ako nasugatan in the first place. That you did not just extend my life, you give me a quality of life. Na di bali ng 60 years old lang pero quality, kesa 95 years old pero miserable. Proverbs chapter 22 verse 3, a prudent person foresees danger and takes precaution. Look at that verse. A prudent, highlight that part. Now, yung salitang prudent, ibig sabihin yan, maingat. Nag-iisip muna bago humakbang. So, sinasabi ng Biblia sa atin, ang mga nag-iisip bago humakbang, yung mga prudent at maingat, yung cautious, hindi sila yung, bahala na, mukhang okay naman, try nga natin one time lang, hindi sila yon. Pero yung prudent, sila yung maingat. Ang sabi ng Biblia, ang mga prudent o maingat, maingat sila sa kanilang mga nagiging hakbang. Kasi yes, ang wisdom nagbubukas ng pintuan. Pero ang wisdom tuturuan ka rin, wag yung pintuan na yan. Wag mong hahawakan yung pintuan na yan. Because wisdom will guard you. Hindi po lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, atake ng kaaway. Ulitin ko lang. Hindi po lahat ng problema natin dahil sa dyablo. Tahimik na nga yung dyablo, sa totoo lang eh. Sabi niya, parang ang taas ng blood pressure ko today. Inaatake yata ako ng dyablo. Ang sabi ng mga dyablo, damay na naman tayo dito. Eh, yung kinain niya yung kanina eh. Kaka-crispy pata mo kasi yan. Tapos nagdamay pa. Masyado natin binibigyan ng credit ang dyablo sa lahat ng mga wrong things na meron sa ating buhay. Pero karamihan ng mga problema natin, hindi dyablo may pakana. Huwag ka titingin sa katabi mo. Diretso lang. Dyablo pinag-uusapan, nakatingin ka. Baka ma-misinterpret niya, nasa church pa naman tayo. Hindi lahat ng sakit na nararamdaman ng tao, spiritual attack. May mga sakit at sugat tayo nararanasan dahil sa avoidable decisions naman. Pwedeng iwasan, pero hindi na iwasan kasi hindi nakinig.
Halimbawa, regret. Alam niyo po ba na ang regret is actually sakit na nararamdaman natin na pwede sanang iwasan ng wisdom. Halimbawa, sana, narinig niyo na ba ito sa katabi niyo? Sana nakinig ako noon eh. Alam ko naman dati yun, pero mahal ko kasi. Alam ko namang red flag na noon pa. Kaso nga lang kasi, baka nakita ko, may potensyal, baka naman magbago. Hindi porket nasasaktan ka, ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos. Marami tayong sakit na nararanasan kasi hindi tayo marunong makinig sa wisdom. Tignan mo nga katabi mo, titigan mo. Sabihin mo sa kanya, red flag nga ni. Ayaw makinig. Red flag nga ni. Bakit? Ang pera, it can add to you. Money can add something to you. Influence can add something to you, but wisdom protects you. Yes, i-celebrate natin ang increase. I-celebrate natin ang addition. I-celebrate natin ang breakthrough. Pero wag niyong kakalimutang i-celebrate ang preservation ng Panginoon. Yung pag-iingat ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos na iningatan ng Diyos ang ating marriage. Pasalamatan natin ang Diyos na iningatan ng Panginoon ang ating negosyo. Na iningatan ng Panginoon ang ating calling. Na iningatan ng Lord ang ating testimony. Na iningatan ng Panginoon ang ating kapayapaan. Sa totoo lang po, yung mga bagay na hindi nawala sa'yo, mas malaking blessing kesa sa hinihingi mo. Mas malaking blessing minsan yung bagay na hindi nawala sa'yo kesa yung mga bagay na pinagpe-pray mo. Nagpe-pray ka ng bagong bahay, good. Pero yung hindi nawala yung pamilya mo, mas malaking blessing yun kesa dun sa bahay. Sinong titira sa bahay? Minsan lang hindi natin na ipagpapasalamat kasi ang lagi mong ipagpapasalamat, yung milagro. Pero teka, yung hindi na nangyari yung problema. Yung hindi na kailangang maghiwalay. Yung hindi na kailangang malugi. Yung hindi na kailangang matanggal sa trabaho. Wisdom teaches you before a mistake. Before. Kasi pag after na yung wisdom, alala nyo last week, pay now, pay later. Pag una pa lang, wisdom yun. Pero pagkatapos na, sakit na yun. Minsan na nagtuturo na sa'yo, wag dyan, masakit dyan eh. Pag nasaktan ka na, ano sasabihin mo? Ayoko nang ulitin. Pero ang wisdom, wag mo nang pasukin. Wag mo nang simulan. God wants to prevent you from doing a mistake that you will regret for the rest of your life. Is this helping anybody right now? Nakakatulong ba to? Sabihin mo sa katabi mo, mukhang ikaw talaga yung topic ni Glock 9 today. Number 3, and I will close with this. Wisdom produces. Wisdom what? Wisdom prevents. And number 3, wisdom predicts. Wisdom predicts. Verse 17, her ways are pleasant ways and all her paths, highlight that part, are peace. Now that's interesting because sabi ng Biblia, ang path o daan ng wisdom ay maghahatid ng kapayapaan. Alam niyo po ba yung salitang path, lagi po yung referring to a destination, referring to a direction. Pag nababanggit yung salitang daan, usually ang ibig sabihin yan, journey, pattern, habits, direction. So kung sinasabi ng Bible that wisdom, yung paths ng wisdom ay papunta sa kapayapaan, ang sinasabi ng Biblia sa atin, ang wisdom nagpo-produce ng predictable future. Kasi through wisdom, hindi pa nangyayari na pe-predict mo na base sa pattern niya today. Okay? Kumbaga parang, hindi ako manghuhula, pero kung titignan ko yung pattern mo today, eto ending niyan. Oh, wala nang nag-i-amen ah. Kinakabahan sila eh. Mukhang ako susunod dito ah. Walang tumataba dahil nag-cheat day ng isang araw.
Pero pag araw-araw cheat day, hindi na cheat day yun. Pattern na yun. At kapag inaraw-araw mo yung dapat pang isang araw lang, alam ko na future niyan. Pansinin niyo ang Diyos, hindi tinatago ng Biblia sa atin kung ano magiging consequence. In fact, malinaw na sinasabi ng Biblia, sumunod ka, pagpapalain ka. Predictable eh. So kapag di ka sumunod, huwag ka mag-expect ng pagpapala. Pag hindi ka sumunod, pagpapalo yun. Pero pag sumunod ka, predictable eh. Hindi ako judgmental. Hindi din judgmental ang nanay mo. Na-predict lang nila na kapag ka buong gabi kang naglaro ng computer games, Pastor, hindi naman kasalanan nun. Maraming bagay na hindi kasalanan, pero hindi maganda dulot din. Okay. Hindi ko sasabihin sa inyo ang sagot. Pero pag nagpuyat ka ng, halimbawa, natulog ka alas 4 na ng madaling araw, kakalaro. Huwag kayong magalala, taga-ibang church to ha. Kasi dito walang ganyan eh. Okay? Naglaro ka, computer. Hindi naman mali. Pero inabot ka ng alas 4. Napipredi ko na kagad yan. Alauna ka magigising. No, wala nang wala. Kasi napipredict mo siya based on his habits. Amen po ba mga kapatid? That's what wisdom talks about. Ibig sabihin, if you want a better future, you have to develop a better habit. Because you cannot bring your 2025 habits into your 2026 goals. Kung gusto mong mangyari yung 2026 goals, you have to leave your 2025 habits and level up so that your 2026 habits, 2025 habits will be in line with 2026 goals. Bakit? Ang wisdom prediction, may predictable. Kasi ang oras, neutral yan eh. Depende kung paano natin gagamitin. Halimbawa, pag minadali mo, malamang ending niyan, regret. Pag sinisikreto mo, anong sabi natin madala? Walang lihim na hindi nabubunyag. So, ang dulo ng lihim, bunyag. Hala. Ayaw mo magpa-accountable, ayaw mo magpa-correct, ayaw mo may nagagabay sa'yo, ayaw mo may sumasaway sa'yo. Feeling mo, nanay mo, kalaban mo. Feeling mo, tatay mo, kalaban mo. Feeling mo, kumari mo, kalaban mo. Kasi kinurek ka. Pag walang accountability, ano ending? Bagsak, failure. Hindi sila judgmental, nape-predict lang based on our pattern. Shinortcut mo, malamang mawawala. Naunawahan niyo yung sinasabi ko? Halimbawa, nasa kalsada ka, may nakita kang isang kotse, ang bilis, diretso sa'yo. Now, hindi ito ang tamang pagkakataon para magtanong, ba't kaya ang bilis niya? Siguro nakatulog to. Siguro lasing to. Hindi yun ang tamang panahon para magtanong ka. Kasi napipredict ko na. Base sa direksyon yan. Bulalo ka, sinasabi ko sa iyo. Bulalo ka talaga dyan. Pipit ka dyan. This is the right time for you to what? What's the best choice? Get out of the way. Then ask after. So mapapansin nyo, predictable ang future. Hindi ka mo kailangan maging manghuhula. You just have to watch the habits. So let me ask you a question as a friend, as your pastor. Is that habit that you have will help you achieve your goals? If not, then change something. Sabi nga natin last Sunday, hindi magbabago ang buhay natin kung hindi natin babaguhin ang desisyon natin. Decision nga ni. Amen? We need to have decision. Ano sabi ng Proverbs 14 verse 8? The wisdom of the prudent is to give thought to their ways. So ask yourself, saan ang dulo ng pattern na ito? Sino-sino yung ganito ang ginawa before? Paano sila natapos? Hindi ko na inaantay kung ano ang consequences. Pinag-aaralan ko na kagad yung pattern. Kasi ang sabi na ng Biblia sa Proverbs chapter 4 verse 12, there is a way that appears to be right. But in the end, it leads to death. It appears right. It feels right. It sounds right. Pero sa wisdom, it asks the question,
it feels right, it sounds right, it appears right, but is this thing in accordance to the will of God? Hindi lang pakiramdam ko, tama to. Hindi. Naka-align ba to sa kalooban ng Diyos? That's what wisdom taught you. Parang pag pinakinggan ko, tama. Teka lang. Pag pinakinggan mo, tama. Pero ito bang bagay na ito, attractive lang, pero hindi siya pasok sa kalooban ng Panginoon. Because the Bible is very clear. Blessed are those who find wisdom. And today, as we put an exclamation point to this mini-series that we had, is this message blessed you, mga kapatid? Napagpala ho ba kayo, mga kapatid? Now, the goal of this message is not for me to say, kaya kayo, global family, mas maging matalino kayo. Our goal is not to be smart. Because at the end of the day, I know that wisdom is more than just a lesson that we need to hear. Wisdom is somebody that you need to encounter. Because the Bible says in Matthew chapter 12, verse 42, this was Jesus Christ speaking. Ano sabi ni Jesus Christ? The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it. Verse 43, for she came, the Queen of the South, from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Everybody highlight this part. And now, something greater than Solomon is here. Now, for context, yung sinasabi dito ni Jesus na Queen of the South was actually from the Chronicles, kung saan this was referring to a queen na ang tawag ay queen siya sa Sheba. She was actually the Queen of Sheba. Yung Sheba ngayon ay present-day Yemen. Now, itong Queen of Yemen, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng history, napakayaman. Kaya nga, ma-Yemen. Okay? So, itong Queen of Sheba, na Yemen, napaka-Yemen, she had the influence, and she was the queen after all. Queen na hindi na kailangan mag-travel. Pero ang sabi ng Biblia, nung narinig ng Queen of Sheba, yung wisdom ni Solomon, because Solomon became famous because of the wisdom that he had, to the point, ang sabi ng Biblia, itong Queen of Sheba was so curious, hindi lang sa wisdom ni Solomon, kundi yung pinanggagalingan ng wisdom ni Solomon. Kasi alam ng Queen of Sheba, narinig niya na itong wisdom ni Solomon galing daw sa Diyos. At alam niyo ginawa ng Queen of Yemen? She traveled 1,500 miles, almost 3,000 kilometers. Walang tren, walang eroplano, just to meet Solomon and listen to his wisdom. Now let's go back to the verse. Ang sabi ng Matthew 12:42, yeah. Itong Queen of Sheba, pumunta siya to the ends of the earth to listen to the Queen of Sheba at to Solomon. But right now, something greater than Solomon is here. Ano ang sinasabi ng Biblia sa atin? Ang sinasabi ni Lord sa atin, kung yung Queen of Yemen nga, nag-travel ng 1,500 miles para lang ma-encounter yung wisdom, ngayon, hindi nyo na kailangan mag-travel. Because ang sabi ni Jesus Christ, wisdom that is greater than Solomon is here. Who is that? Who is that? Jesus. So ang wisdom, hindi lang basta concept. Wisdom is a person of our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, wisdom now is not saying kailangan mas maging matalino kayo, kailangan mas maging maganda. Yes, kasama yon. Pero saan mo kukunin yung wisdom na yon? That wisdom came from a person of Jesus Christ. Ibig sabihin, when you encounter the Lord, when you submit yourself to the Lord, when you walk with the Lord, you are walking with wisdom. Kaya pala, ang mga tao na lumalakad at nagsasubmit ng kanilang buhay kay Jesus ay lumalakad ng may karunungan. Now, listen to this, church. Notice, no, hindi sinabi ng Bible na something wiser than Solomon is here. Hindi sinabi.
Hindi sinasabi ni Jesus, mas matalino ako dyan. Hindi insecure si Jesus. Pero ang sinasabi niya, something greater is here. Because wisdom is not just a concept anymore. You're looking for wisdom? I am. Wisdom is the principal thing. Jesus is the principal thing. Jesus is the foundation of everything. Jesus is the source of everything. Now, sa mundo, kung kailangan ko ma-promote, kailangan ko magpasikat sa boss ko. Pero when you have Jesus as your wisdom, ang sinasabi ni Jesus, magpatawad ka, huwag ka na gumante. Tamo, ayun yun. Hindi wise yan, pastor. Hindi wise sa mundo. Pero yun ang wisdom na tinuturo ni Jesus. Ang tinuturo ng mundo, huwag kang papayag na ganyan lang ganti mo. Kailangan higit ka. Sabi ng Lord, vengeance is mine. Forgive. Ang sabi ng Lord, gusto mo maging great? Humble yourself. It is an upside down kingdom. Because of our Lord Jesus Christ, He taught us today, posible pa lang, ina-admire ko si Jesus, lumalakad ako kasama si Jesus, pero namimiss ko ang ating Panginoong Jesus. Because you know what? When Jesus was talking about Matthew 12:42, He was referring to the Pharisees. Balik mo yung verse, anak. He was talking to the Pharisees. Pharisees na marunong. Pharisees na edukado. Kasi posibleng kilala mo si Jesus, nirerespeto mo si Jesus, nakikipagdebate ka pa, at ipinagtatanggol mo si Jesus, pero hindi mo na-encounter si Jesus. Kasi ang tunay na wisdom is not just respecting Jesus or admiring Jesus. Hindi na natin pinag-uusapan dito, kilala mo ba si Jesus? Opo, pastor. Nirerespeto mo ba si Jesus? Opo, pastor. Hinahangaan mo ba si Jesus? Opo, pastor. Ang magandang tanong, nagpapasakop ka ba kay Jesus? Kasi if you follow the Lord, you will encounter wisdom. Kaso, iba si Lord. Sabi ni Lord, magpakumbaba ka. Huwag pride ang pairalin. Mag-antay ka, huwag ka magmamadali. Sumunod ka, kahit na matindi ang kailangan mong bayaran. Because you can study wisdom all you want, you can quote wisdom all you want, we can debate about wisdom all we want. But the most important thing today is for you to encounter, ladies and gentlemen, the wisdom Himself, Jesus Christ. Jesus Christ. The wisdom of God that He sent His Son, Jesus Christ, for you and for me. Inakala ng tao, when Jesus was crucified on the cross, base sa wisdom ng tao, talo yan, patay eh. Pero ginamit ng Diyos yung tingin ng taong foolish when He died on the cross. But after 3 days, that Jesus rose again from the dead and showcased to each and every one of us, death has been defeated. The grave was empty because Jesus Christ is alive and is with you today. And if any one of you lacks wisdom, submit yourself to Jesus, and I guarantee you, your life will never be the same again. Life today feels unpredictable. Isang balita lang, pwede magbago ang mood mo. Isang chat na matanggap mo, pwede mag-create ng anxiety sa puso mo. And marami sa atin na nagtatanong at nababahala, paano pag nawalan ako ng trabaho? Paano kapag hindi nakatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral? Paano pag nagkasakit kami? Paano kapag hindi nangyari ang lahat ng plinano at pinaghandaan ko? Madalas po natin na itatanong ito because we spend so much time preparing for external things. Mga bagay katulad ng ekonomiya ng bansa. Paano ko paghahandaan yung pagtaas na naman ng langis? Ay, by the way, magro-roll back daw ng 1 peso. Praise God. Paano ko paghahandaan ng ekonomiyang bumabagsak? Paano ko paghahandaan ng diesel na pataas ng pataas? Paano ko i-handle at i-manage ang opinion ng ibang tao patungkol sa akin? Paano ko paghahandaan ang kinabukasan? Hindi po masamang paghandaan ang kinabukasan, pero napansin niyo po ba that the more you control about these things, the more anxious you become? Habang kinokontrol po natin ang future na hindi natin alam at hindi natin hawak, nagkikreate po ito ng pagkabahala sa ating mga puso.
That's why we are trying to prepare more. Nag-i-invest tayo, nag-iipon tayo, we calculate more, we anticipate more. But ang reality ng buhay, you can prepare for many things, but you cannot prepare for everything. Maraming bagay mapaghahandaan mo, pero hindi lahat ng bagay ay pwede mong mapaghandaan. Kasi kung lagi lang tayo nakatingin, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang susunod na maging problema? Ano ang susunod na higanteng kakaharapin ko? Maganda pong attitude at character na pinaghahandaan po natin ang paparating. Pero tingin ko maganda rin po na kailangan lagi nating tanungin. Hindi lang yung external things na paparating, kundi ako ba ay covered kung sakaling dumating yung worst case scenario. Kasi pwedeng malakas ka pero exposed, pero ikaw din ay mahina pero covered. At alam nyo, kapag ikaw ay malakas pero exposed, mas malaki ang tsansang babagsak compare sa mahina pero covered. For example, yung usa, yung deer, lalo sa Africa, sa wild or sa open field. Ang mga usa po, pag nasa open field, kahit gaano siya kabilis, kahit gaano siya kalakas, kapag siya ay nakatayo sa isang exposed, patag na lugar, kahit gaano siya kabilis, kahit gaano siya kalakas, nagiging vulnerable siya sa attack ng mga predator. Ang mga predator hindi na mag-aantay na manghina pa yung usa bago niya atakihin. Ang kailangan lang makita niyang isolated siya at exposed siya. Especially po ang generation natin ginagalawan today. Whether we admit it or not, we are drowning with information. Lunod na lunod po tayo sa information. We have high-tech security system. Halos lahat ng sulok ng Metro Manila may mga CCTV in our generation. And yet, high-tech ang ating mga security system, and yet many people are less covered. Many of us are exposed. Marami sa atin ang parang lantad na habang ang ekonomiya natin ay hindi stable, habang ang gobyerno natin ay hindi stable, ang conflict ay tumataas, ang threat ay parating ng parating, at ang opinion ng mga tao ay pabago-bago kahit saan ka pumunta. Makikita mo at marirealize mo, if you are old enough like me, na hindi pala lahat ng bagay kaya kong kontrolin. You are never meant to control what's happening globally. In fact, hindi natin siya kayang i-control, hindi natin dapat siya i-control, pero dapat tayo laging manalangin sa Panginoon na kung hindi ko makokontrol ang kinabukasan, Lord, we need your covering. We need your protection in our lives. Na hindi lang ako obsessed sa aking external uncertainty, na paano pag nawalan ako ng trabaho, paano pag tumaas ang mga bilihin, paano pag nalugi ang aking mga negosyo. Lord, we are all praying, not just na i-resolve mo ang external conflict, gusto po naming magkaroon ng internal stability. Sabihin mo nga sa katabi mo, you need internal stability. Put that in a comment section. Internal stability. That we need better planning, yes. We need to save more, yes. We need more resources. We need stronger strategies. But more than anything else, kailangan po natin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na ang pinakaligtas na lugar sa buhay, hindi po makikita dito sa mundo. Ang pinakaligtas na lokasyon sa buhay ay yung kasama natin ng ating Panginoon. Hindi geography, hindi building, hindi hiding spot somewhere on earth. The safest place in life is our relationship with our God. I am talking about a person who lives near the presence of God. A person who is covered by His grace. Yan po ang context ng Psalms chapter 91. Ang Psalms 91 po ay sinulat para po sa mga tao na nangangailangan ng protection. Question, sino po sa inyo naniniwala you need God's protection in your life? Taas nga po ang kamay. Amen. We are praying, protektahan mo ang mga anak namin. Protektahan mo ang mga magulang namin. Protektahan mo ang anak ko nasa abroad, kamag-anak ko, mahal ko sa buhay. We all need God's protection. And Psalms 91 is specifically written sa mga taong nangangailangan ng proteksyon ng ating Panginoon. Isinulat po ito sa context ng kapahamakan. Isinulat po ito sa konteksto ng uncertainty at threat. Pansinin po ninyo, ang Psalms 91 sinulat wala pang modern medicine. Sinulat ang Psalms 91, wala pang security system. Ang atake sa Israelites, tuloy-tuloy. Ang disaster, biglang dumarating. And these chapters covers almost everything that we need if we want God's protection. In fact, kung babasahin niyo po yung buong chapter, I wish we have time. Kung titignan niyo ang buong chapter, kino-cover tayo ng Panginoon sa mga bagay na nakikita mo at hindi mo nakikita, at kino-cover ka ng Panginoon sa bagay na control mo at hindi mo control.
And the Bible, and the chapter starts with Psalms 91 verse 1, wherein the Bible says, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord," verse 2, "He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust." So based on this chapter, paano po tayo mamumuhay na covered ng kanyang protection? So how to live a covered life? Number one, if you want to live a life that is covered with God's protection, number one, you need to position yourself within the proximity of His presence. Everybody say position. Now, if you want protection, position is necessary. Pasinin po ninyo. Kung ibabalik mo yung verse 1, sabi po ng scripture, "He who dwells." Now, hindi sinabi ng scripture, "He who visits." Hindi sinabing yung mga bumibisita sa secret place ng Most High, they shall abide and remain under the shadow of the Almighty. And you can say, "He's my refuge and my strength." No, sabi ng scripture, lahat ng nananahan. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagdudwell ka, it is an idea of remaining, it is an idea of sitting, it is an idea of staying. Everybody say stay. Na sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili. Hallelujah. Hindi lang bumibisita, kundi nananatili. He who dwells in the secret place of the Most High. Kapag tayo po ay nanatili within His fellowship, may pangako ang Panginoon na refuge and fortress. Hindi yung bibisita ka lang kapag may emergency, kundi yung may emergency o nagpapasalamat, you are under His wings. When you dwell in God's presence, ibig sabihin, pinipili po ninyo na maging permanent habitation ang presensya ng ating Panginoon. Hindi lang tatawag kapag emergency, hindi lang tatawag kapag nagpapanik, kundi, "Lord, I want my whole life." Amen. Na makaranas ng iyong presensya. Na whether I am hungry or full, I will remain and stay in your presence. I will sit in your presence. I will stay in your presence. Nakakalungkot man po, napakaganda po ng Psalms 91. This Psalms 91 is called the protection verse, and we all want God's protection, correct? Is it safe to assume na lahat ng tao gusto ng protection? We all want protection in our lives. Pero mapapansin po ninyo na ang protection, biblically, is based on your position. Ang protection, mararanasan mo kapag nasa tamang posisyon ka. At ano yung tamang posisyon na yon? Yung posisyon na ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Balik mo yung verse 1, ang sabi, "He who dwells in the secret place." Now, pag sinabi nating secret place, hindi ibig sabihin yan tagong lugar sa bahay ninyo, na meron kang secret place doon na hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng anak mo, hindi alam ng asawa mo. Pero ang ibig sabihin dito ng secret place is actually an inner place of fellowship with God. Ibig sabihin, if you dwell in His presence, if you remain in His presence, ang promise ng Lord may refuge. Ang promise ng Lord may fortress. So ibig sabihin, if I want strength in public, yung strength in public is born with my private meeting with God. If I meet Him in my secret place, if I pray to the Lord, if I call on Him, yung lakas na kailangan ko paglabas, nakukuha ko sa meeting ko sa Diyos, sa aking inner place. Na sabi ng Biblia uli, "Those who dwell in the secret place." Now this is interesting, kasi hindi lang sinabing secret place, kundi inari ng writer ng Psalms 91 na yung secret place na ito of the Most High. Let's go to the verse again. "He who dwells in the secret place of the Most High." And napapansin nyo, mga kapatid, in-emphasize po dito yung sovereignty ng ating Panginoon. Yung pagiging powerful ng ating Panginoon. Now, this is very important. Kaya po siya importante because kung babasahin niyo yung buong chapter ng Psalms 91, ang Psalms 91 po ay patungkol sa mga panganib. May mga arrows na lumilipad, may mga terror, may mga enemies, may mga distraction. Pero binanggit yung threat pagkatapos ma-establish na sovereign ng Diyos. Okay, hindi nyo ka naintindihan. Okay? Yung threat, nasa succeeding verse. Kung babasahin mo yung verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, makikita mo, inisa-isa ng writer ng Psalms, lahat ng panganib na darating. Pero napakagandang paalala, na bago po binanggit ng writer ng Psalms 91 lahat ng panganib, in-establish muna niya sa verse 1
na ang Diyos natin powerful. Ibig sabihin, nire-remind tayo ng ating Panginoon na yes, ang threat nandyan. Darating ang lahat ng struggles at challenges, pero wag niyong kakalimutan na kailangan solid at tama ang paniniwala mo na kahit gaano kalakas ang mga challenges, kalaki ang mga higante, ang Diyos mo mas powerful. Ang Diyos mo ay sovereign. Ibig sabihin, mataas sila pero may most high pa dyan. Okay, mataas sila pero laging higher ang Diyos. Malakas yan pero stronger lagi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng verse na ito, dapat kang manatili, pero napaganda ng verse kasi hindi niya lang sinabing manatili ka kasama ang Diyos, kundi sinasabi ng verse, manatili ka kasama ang Diyos na mas malakas at mas malaki sa anumang threat na meron sa iyong buhay. Amen. Kasi kung tatanggalin mo yung Most High, He who dwells in the secret place of God, marirealize mo, Lord, salamat, I want to be in your presence, and in your presence there is peace. In your presence there is protection. But the writer of Psalms 91 wants to remind each and every one of us, nagtatago ka sa ilalim ng pakpak ng Diyos na may control at mas makapangyarihan sa kahit ano pamang bagay. So, let's go back to verse again. So, those people who dwell in the secret place of the Most High, ano po kasunod? Shall remain, shall abide. Saan daw po? Under the shadow of the Almighty. Everybody say shadow. Now, very interesting yung part na ito ng scripture na binanggit na shadow, kasi sa pagkakaalam ko, if we are talking about protection and covering, mapapailalim ka lang sa shadow pag malapit sa'yo. May shadow ako ngayon pero hindi umaabot sa likod. Pero kung nandito ka sa tabi ko, pwede ka mapailalim sa shadow ko. So ibig sabihin, kung ang protection ng Lord ay nasa ilalim ng kanyang pakpak, you have to stay in proximity with Him. Kailangan mo maging malapit sa Kanya to benefit with that protection. Okay. Ang ulan, hindi mo mapipigilan. Pag bumabagyo, hindi mo siya mapipigilan. Pero kung meron kang payong, lahat ng nandun sa ilalim ng payong ay hindi mababasa. Okay, pero kahit na maganda ang intensyon ng payong, kung hindi ka sisilong sa payong, come on, hindi mo matitake advantage yung benefit na ikaw ay nasa ilalim ng payong. Ganun din ang protection ng Lord. God wants to protect each and every one of us. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. But if you want to benefit from that protection of the Lord, you must stay under the shadow of His wings. Kailangan nasa ilalim ka ng pakpak ng ating Panginoon. Kasi hindi mo mai-experience ang shadow kapag malayo ka. Pag lumalayo ka, hindi ka susundan ng anino. So hindi ka susundan ng anino, iniiwan mo yung covering. Ibig sabihin, ang pagiging safe pala, everybody say safe. Ang safety pala hindi automatic. Ang safety positional. Depende kung saan ako nakapwesto. Ibig sabihin, pag lumayo ka sa presensya ng Diyos, masyadong magastos. In fact, literal ngayon yan. Pag lumayo ka, magastos talaga ngayon eh. Tama? Pag lumayo ka, magastos. Alam mo, pag lumalayo tayo sa presensya ng Diyos, magastos. Kasi we make a lot of decisions na wala ang wisdom ng Diyos, wala ang kapayapaan ng Diyos, wala ang joy ng Panginoon, wala ang protection ng Panginoon. Nakakalungkot, pero napakarami po sa atin. Napunta na tayo sa stage na yon. Nakakala natin we are too wise, too experienced, too educated to be amongst ourselves. Recently, I was watching a lot of documentaries in National Geographic about survival of the fittest. Kung pamilyar kayo sa segment na yan ng National Geographic, kung saan yung relationship between predator and prey. Na kahit gano kalakas ang leon, kapag yung mga usa ay magkakasama, hindi niya maatake. Ang inaantay ng leon, yung isang usa humiwalay sa flock. Because sometimes, sabi nga ng scripture, tayo ay kanyang mga tupa. At alam niyo ba, ang mga tupa, kailangan niya may herd, lagi silang sama-sama. Kaso talagang may mga tupang may tupak. Na bigla siyang mag-iisip na dito ko, tingin ko mas maganda dito sa shortcut na to. At magugulat ka lang, babagsak siya, aray mo. Okay. Amen? Bakit? Ano ang sinasabi ng scripture? Ang protection ng ating Panginoon is positional. Araw-araw may pagsubok. Araw-araw may problema. Pero ang sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili sa anino ng pakpak ng ating Panginoon
yun ang maliligtas. Yun ang makakaranas ng protection ng ating Panginoon. Now actually, pag tinignan yung Bible, consistent yan. Mula sa unang Passover celebration. Remember? Di ba sa unang Passover celebration in Exodus chapter 12, ang sabi ng scripture, inutusan ng Panginoon ang buong nation of Israel na pumatay ng tupa na kanilang kakainin at ang dugo nun ay papahid sa kanilang pintuan. Remember that? So ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng bahay, covered. So depende, hindi sinabi na basta Israelites ligtas. Hindi, sinabi basta nasa loob, posisyon. Basta nasa loob ka, protected ka. So ang safety nasa posisyon. Noah, for example, Noah's Ark. Di ba? Ang sabi ng scripture, the man is so wicked, God even regretted na nilikha niya ang tao. Kaya sabi ng scripture, inatasan niya si Noe na maggawa ng malaking Titanic. Malaking barko. Ano sabi ng Biblia, ilang taon niyang ginawa yung barko. Suddenly, no, dumating yung kinakatakutan ng lahat. Maraming taong hindi naniwala sa kanya, minak siya. Superman, bakit ka gagawa ng barko at sasabihin mo magkakaroon ng baha? Eh hindi pa umuulan ever nung time na yon. Hindi sila familiar sa ulan. Bago sa kanila yon. Hindi sasabihin nila magkakaroon ng bagyo, babahain ang buong mundo. Kaya ang tao hindi naniniwala. And dumating yung tamang panahon. No, nagkaroon ng matinding bagyo, umulan ng napakalakas, binaha hanggang sa pinakamataas na tuktok ng mundo. Ang sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng nasa loob ng barko, ligtas. So ang safety, nasa posisyon. When you position yourself under the shadow of His wings, inside that door, inside that ark, you will experience God's protection. So mahirap mag-expect ng protection kung wala ako sa tamang posisyon. Sino sa inyo nagpe-pray kayo ng isang bagay sa Panginoon? Like nagpe-pray kayo ng bagong bahay, bagong kotse, breakthrough sa business, breakthrough sa family. Alam niyo, maraming tao nagpe-pray ng breakthrough and blessing, pero bihirang-bihira lang yung mga Christian na pinuposisyon nila sa kanilang sarili na tumanggap. Alam niyo, minsan may wisdom din sa mga nanay natin noon. Pagtanghali tayo nagigising, naalala niyo po ba yun? Pagtanghali tayo nagigising, sasabihin, nako, nagpaulan ang Diyos ng grasya. Hindi ka nakasalo kasi tulog ka. Ibig sabihin, yung grasya tumulo na pala, pero dahil wala ka sa posisyon, come on, hindi mo natanggap. Kahit na pray tayo ng pray sa miracle, pray tayo ng pray sa breakthrough, kung wala tayo sa position to receive it, we don't have the wisdom, amen, to handle the blessing that God will entrust us, sayang lahat. So ibig sabihin, you have to position yourself. And being in a position is a wisdom from the Lord, that we must dwell under the shadow of the wings of God. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang lalayo. Amen. Let's stay close sa presensya ng ating Panginoon. Ano sabi ng Psalms 57 verse 1? Have mercy on me, my God, have mercy on me. For in you, in God, I will take refuge, and I will take refuge, everybody, in the shadow of your wings until the disaster has passed. Which will lead me to my second point, how to live a fully covered life. Number one, you have to be in position. Number two, you have to have a confession. Ano sabi ng verse 2? And I will say of the Lord. Everybody say. So papansinin nyo, yung point number one, you have to stay. Point number two, you have to say. So yung point number one is all about your position. Point number two is about what you proclaim, proclamation. So very important na tama ang posisyon natin, pero dapat importante rin na tama ang ating confession. Na yes, I can see disaster, I can see problem, I can see challenges. I cannot control what's happening, but I can control what I can say. Amen? You cannot control what they post, but you can control what you post. Hindi mo makokontrol kung anong sasabihin ng tao patungkol sa iyo, pero makokontrol mo kung ano mararamdaman mo. So ibig sabihin, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa mundo, pero there's still something that God allowed us to control. And that one thing is what? What you say. For example, Genesis chapter 1 verse 1. Sabi na scripture, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and empty. And darkness filled the earth. Imagine niyo ang mundo daw, walang form, empty, and darkness. Without form, empty, darkness. Without form, empty. Parang wallet mo na, without form, empty, darkness. Sabi ng Biblia, and the earth was without form, empty. Parang wallet mo, without form, empty. And then God said,
let there be light. Wait a second, wala pang light noon. Puro darkness nga eh. But God apparently did not say what He sees. Ang sinabi niya, anong gusto niyang makita. So nakita ko dilim, pero dahil gusto ko makakita ng liwanag, let there be light. Because confession is very important. Amen. Ang sabi ng scripture, he who dwells in the secret place of the Almighty God shall abide under the shadow of His wings. And I will say of the Lord, Lord, ang daming pagsubok. Lord, ang hirap ng buhay. Hindi, ang sabi niya, I will say, He is my refuge. He is my strength. Ibig sabihin, hindi niya dinideny ang sitwasyon, pero ina-acknowledge niya na mahirap ang sitwasyon, pero covered ako. Meron akong Diyos na refuge ko. Meron akong Diyos na strength ko. So ibig sabihin, hindi yung bibig mo nagkikreate ng proteksyon. Hindi yung sinasabi mo ang naglalagay ng proteksyon, pero inaangkla mo yung puso mo sa katotohanan na hindi ko makokontrol ang nangyayari sa buhay, pero may Diyos na nangako sa akin that He is my refuge and He is my strength. Ibig sabihin, I have to have my faith in the Lord. Nananampalataya ako. Sino sa inyo nananampalataya magkakaroon ng breakthrough ang inyong buhay? Pero alam niyo po ba na ang faith verbal muna bago maging visible? Hindi siya magiging visible hanggat hindi kino-confess ng bibig mo. You have to confess it. It's not manifesting, by the way. Ibang manifesting sa faith. Amen? Kasi ang manifesting, walang pinangahawakang pangako at authority mula sa Diyos. Pero ang faith, hindi mo lang sinasabing, yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Hindi. Saan ang basis? And we call that manifesting. Pero alam niyo, ang faith may anchor siya. Na pinangahawakan mo at ini-enforce mo ang kalooban ng Diyos. For example, may sakit ka. Sabi ng doktor sa'yo, stage 3 cancer. Hindi mo naman pwede sabihin, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. And we call that faith. That's not faith. That's lying. Nagsisinungaling ka kasi may sakit ka eh. Hindi faith yun. Ang faith, hindi ka nagsisinungaling sa tunay mong sitwasyon. Ang faith, kino-confess mo yung anong gusto mo makita. Amen? So hindi ko sinasabing wala akong sakit, pero sinasabi ko, I am healed in Jesus' name. Eh hindi ka naman magaling ah. Lying din yun ah. Hindi, that's faith. Why? Because you are enforcing the will of God now. Ano ibig sabihin ng enforce? Pinapatupad mo yung kalooban ng Diyos sa iyong katawan. Kaya nga di ba yung mga sa kalsada may tinatawag na traffic enforcer. Enforce sila, enforcer. Ano ibig sabihin? May batas ang Pilipinas, sila nag-enforce, sila nagpapatupad. Kasi pag walang traffic enforcer, kung ano ginagawa natin, di tayo nag-helmet, sabihin natin, dyan lang ako. Di ba? Hindi naman ako, dyan lang naman ako sa kanto, hindi na ako mag-helmet. So, ang batas ng Pilipinas, kailangan mo mag-helmet, kailangan mo mag-seatbelt. Okay? Yun yung batas. Pero, pag nandun yung traffic enforcer, come on, ini-enforce niya yung batas. So, ganun na ang trabaho natin mga Kristyano. When we pray, we don't just confess what's happening, we enforce the will of God. So, Lord, hindi ko dinideny, sabi ng doktor, stage 3 cancer, but I enforce your will that our bodies will be healthy. Ikaw ang lumikha ng aming katawan, kabisado mo lahat ng cells sa aming katawan, and you have the power to command every cell of my body to fight off every cancer cell in my body, and I enforce that will in the name of Jesus. Now, hindi ka nagsinungaling, pero kinonfess mo at in-enforce mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So nakita mo, wala kang pera. Ito, mahirap na confession to eh. Wala talaga eh. Anong gagawin natin? Hindi mo naman pwede sabihin, ang yaman ko. Hindi ka naman mayaman eh. Sisinungaling ka pag sinabi mo yun. Pero pwede mo sabihin, I enforce God's will in my life. The Bible says, He will provide for all my needs. Nawalan ako ng trabaho, but He is my provider. Wala kaming kinita this day, but He is my provider. Amen. I've been old and I've been young, sabi ni David, but I've never seen the righteous people forsaken by the Lord. Naging matanda ako, naging bata ako, pero hindi ko nakita ang mga taong anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, sabi ni David. Amen. Kino-confess mo ang kalooban ng ating Panginoon. Everybody say confession. Everybody say confession. Amen. So kung natatakot ka, limbawa, paano kung di ako makabayad? Paano kung hindi na ako makalabas sa utang na ito? So ano ang prinsipyo yung tinuturo na natin para protektahan ng Lord ang ating finances? First stage, stay. Position yourself. So you spend time with the Lord. You be in the presence of the Lord. Mahirap kasi enforce ka lang na enforce, di ka naman nagbabasa.
Ano i-confess mo kung di mo alam yung word? Amen. So kaya maganda yung progression ng Psalms 91 Kailangan position muna. Tsaka na yung confession. Position muna. Paano po position, Pastor? Every morning, I read. I stay. And then, yung nabasa ko, I will say. Okay? So next is confession. So, sabi mo, unang stage, I will stay. And then, ang sabi ng scripture, you will say, okay, Lord, you are my provider. You supply all my needs. And I trust you. Now, instead of confessing, takot ako. Nababahala ako. Kasi ang takot is always thinking about the worst case scenario. Kaya tayo na-anxious. Alam niyo po ang difference ng fear at anxiety? Yung fear, natatakot ka sa totoong bagay. Yung anxiety, natatakot ka sa create mong, imagination mong pwedeng mangyari. Kaya ang anxiety, natatakot ka sa bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa totoo. Unlike fear, nakita mo talaga. Na-diagnose ka na. Diba? Yun yung fear. Yun difference ng fear at anxiety. And sometimes we became anxious kasi we are thinking about the worst case scenario. But thanks be to God. Yung refuge ni Lord, yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Yun ang nag-a-assure sa atin about the secret place of the Most High God. Amen? Amen? Everybody say confession. Amen? Balik tayo sa verse na yun. Verse 2. Ang sabi ng scripture, I will say of the Lord, dalawa yung bagay na kanyang kinonfess. Number 1, He is my, come on, He is my class, He is my refuge, and number 2, He is my fortress. Now the question is this, what's the difference between God being your refuge and God being your strength? Refuge muna tayo. Pag sinabi mong God is your refuge, para siyang bubong. Pag umuulan, hahanap ka ng masisilungan. So usually when you say God is my refuge, siya yung takbuhan ko sa mga krisis sa buhay ko. May mga bagay bang dumarating sa buhay niyo na bigla na lang dumarating? Wala kang payong, biglang umulan. Naghahanap ka ngayon ng refuge. Ang ganda ng plano mo, sabi mo, nung 2020 is a year of vision. Parang vision ko, 2020, klarong-klaro. Pero klaro ang vision, pero walang naka-anticipate sa ating may darating na pandemic. Correct? Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero sinasabi ng writer ng Psalms 91, darating yung bagay na hindi ko inaasahan, pero meron akong matatakbuhang Diyos na refuge ko sa panahon ng krisis. Unlike sa fortress, ang fortress ay established permanent location. So ang fortress, kung ang refuge bubong, ang fortress dingding. Nakatayo na siya bago pa dumating yung bagyo. Amen? So kung ang refuge, emergency situation, ang fortress, sustainable na sitwasyon. Kung sa refuge, tinatakbuhan mo siya pag nag-collapse ka, ang fortress, tinatakbuhan mo siya para hindi ka mag-collapse. Maliwanag ba? Okay. May picture ako dito. I don't think ko nahabol. Okay. We have a picture. This is the difference between refuge, fortress. Okay? Yung refuge, pag umuulan, doon ka tatakbo. Papatilain mo lang yung ulan, okay na. May mga ganyan ba kayo moment sa buhay ninyo? Nawalan ka ng trabaho, napansin mo, negosyo, nalulugi. As I've said, na-diagnose ka sa isang terminal disease. Tumakbo ka kay Lord. Nag-pray ka, nakaranas ka ng kapayapaan. Tumakbo ka sa Kanya, kinover ka niya, refuge. Pero pag sinabi ng Lord, He is your fortress, iba to. Ano yung mga He is your fortress? Kasi, hindi lang natin kailangan ng Diyos pag may emergency. Kailangan din natin ng Diyos na mag-i-establish na magandang principle to protect us from harm. I mean, kailangan mo ng tatakbuhan sa krisis, pero kailangan mo rin ng wisdom para hindi na maulit. So you come to the Lord for wisdom. That's fortress. You come to the Lord for fortress, yung principles of the Word of God. So when you read the scripture, when you read the Word of God, natututo ka sa prinsipyo ng Word of God, nakakapag-establish ka ng fortress. Pero minsan may mga darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan mga pagsubok na kailangan mong tumakbo sa Panginoon because you want Him to take refuge of you. Na kailangan mo ng masisilungan. And yet, ang ganda ng Bible. Ang sabi ng scripture, ang sabi ng Biblia, ang Diyos natin hindi lang refuge pag may emergency. Siya rin yung parehong Diyos na nagbibigay sa atin ng prinsipyo how to live this life. How to navigate this difficult and challenging life. Why? Ang sabi ng writer ng Psalms 91,
I will say of the Lord, Lord, ikaw ang aking refuge, but at the same time, you are my fortress. So ang refuge, diyan ka tumatakbo kapag may crisis, pero ang fortress, yan yung lifestyle na binibuild mo to prevent you from collapsing. And we need both. We need both. By the way, hindi sinabi ng scripture, He is my refuge and then my fortress. Hindi siya yung parang refuge ko siya ngayon, first stage, and then siya ngayon na magiging fortress ko. I mean, nagkamali ako, na heartbroken ako, sisilong ako kay Lord, tapos bibigyan niya na ako ng wisdom para hindi na maulit. Tama rin yun. Pero what if God is your refuge and fortress na hindi mo na kailangang dumaan sa krisis kasi nakapag-establish na ang Panginoon sa atin, na ang Diyos, hindi ka lang niya nire-rescue and then magbibuild siya ng security system later. Now, what if ang Diyos natin nire-rescue kanya sa paglalagay niya sa iyo sa tamang fortress? Na hindi na kailangang mangyari yung refuge dahil ang Diyos na ang iyong fortress. Na ang Diyos hindi lang natin tinatakbuhan bilang temporary shelter natin. Na ang Diyos takbuhan natin bilang ating permanent protection, permanent security. Because in God's presence, kapag ikaw ay nasa loob ng presensya ng Panginoon at ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, let me tell you this, walang authority ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Walang kapangyarihan ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Why? You are fully covered by His presence. Hindi half covered, fully covered by His presence. At katulad ng signal, the more closer you are to the satellite, mas malakas ang signal, mas fully covered. Come on now. Grabe, ganito lang talaga ako. Corny lang talaga. Amen. Everybody say covered. Covered. Amen. So ano ang secret to live a fully covered life? Number one, you have to be in position. Number two, you have to have that confession. And then number three will come. You will experience, number three, God's protection. Amen. Now you will experience God's protection. Now the question is this, protection from what? And this is interesting. Comprehensive, Psalms 91, verse 3. Okay, let's go to verse 2 para may context tayo. And I will say of the Lord, He is my refuge, here's my fortress, my God, in Him I will trust. Verse 3, everybody read. I-confess niyo, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you, verse 4, with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promise are your armor and your protection. Balik mo yung verse 3. I love that part. Ang sabi ng scripture, God will protect us from deadly diseases. Meaning, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi na natin kaya i-control. At yung bagay na hindi mo kaya i-control are things that is beyond planning. The things that are beyond prediction. Hindi mo na predict, hindi mo na plano. And as sabi ng scripture, when you are under His wings, you are protected, fully covered. Even sa mga bagay na hindi mo pinipredict na mangyayari. Amen? Kung insurance agent kayo, you will love this message, right? Amen? Because we are covered by His presence. Ano pa? Ang sabi ng verse 3, for He will rescue you. Where? Class? From every trap. So God is protecting us sa bagay na hindi mo kayang kontrolin at pinoprotektahan ka ng Panginoon sa bagay na hindi mo nakikita. Kasi ang trap, walang patibong na obvious. I mean, lahat ng patibong hindi mo kita. Ano sabi ng scripture, He will rescue you from every trap. How many of you are grateful na hindi ka lang pinoprotektahan ng Lord sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, kundi pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo na nakita. Sino sa inyo grateful ang Diyos pinoprotektahan ka sa bagyo? Eh ang bagyo maingay, pero ang patibong tahimik. Ang salamat sa Panginoon, ang Diyos ko hindi lang ako iniingatan kapag may bagyo. Iniingatan din ako ng Panginoon sa mga bagay na hindi ko nakikita. Sa posibleng maling desisyon na gagawin ko, maling business partner, maling kontrata, may hidden agenda, mga temptation na sabi nila, wala naman kaming gagawing masama. Pero tukso pala, subtle temptation, protection from what is attacking you, and protection from what is attracting you. Bagay na ginagamit ni Satan na patibong sa bawat isa sa atin, that God is protecting us from temptations and enemies and even uncertainties. And on top of everything, pinoprotekta niya sa bagay na hindi mo kaya i-control, pinoprotekta niya sa mga bagay na hindi mo makikita. At sabi ng verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Have you seen this, mga kapatid?
Come on, verse 4. Nak, show it. Okay. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Napansin niyo ba yung pronoun? Hindi niya lang sinasabi, He will cover you with feathers. He will shelter you with wings. No. He will shelter you with His wings. He will cover you with His feather. So, ibig sabihin yung nagpo-protekta sa'yo, hindi lang strategy, hindi lang system. Siya mismo. Personal protection. Come on now. Hindi ka lang protected ng isang insurance company. Hindi ka lang protected ng dami ng pera mo sa bank account. Hindi ka lang protected ng napakarami mong doktor o attorney na yung, dami mong attorney sa iyong buhay. Pero ang sabi ng scripture, I protected you. Kasi may mga bagay, we respect doctors, we respect attorneys, pero may mga bagay na pwedeng hindi nila makita. May mga bagay na hindi nila pwedeng masolusyonan. Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Amen? So the promises of God. And ang sabi ng verse 4. Let's go to verse 4. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. And I love that last part, and I will close with this. And His faithful promises are your armor and your protection. Put that in the comment section. Kung naka-watch party kayo, sabihin nyo sa inyong mga katabi, God's faithful promise is my armor and my protection. Hallelujah. Hindi sinabi ng Lord na walang aatake sa inyo, walang bagyong darating, pero sabi niya kung dumating man, ako ang armor ninyo. Ibig sabihin, ang araw mag-i-exist pa rin, ang atake nandyan pa rin, pero hindi yan makaka-penetrate. Kasi, ang pangako ko mismo, ano yung pangako niya? Ako refuge mo. Ano pangako niya? Ako ang fortress mo. Ano pangako niya? Ako magpo-provide sa iyo. Ano pangako niya? Ako magde-deliver sa iyo. At yung pangako na yun, na pinangahawakan mo sa iyong puso, yun ang magpoprotekta sa iyo. Sa lahat ng atake ng kaaway para hindi makapenetrate sa ating mga puso. Hindi tinatanggal ng pangako ng Diyos ang mga laban sa ating buhay, pero yung pangako ng Lord ang nagsisilbing armor o protection ng ating mga puso sa gitna ng mga bagyong ating pinagdadaanan. Sabi ngayon ng Isaiah 54, this is my last verse. Ang sabi ng Biblia, no weapon formed against you shall prosper. Ulitin ko. Hindi ako magaling sa English. Pero yung formed, past tense na yun. So hindi sinabi ng Lord hindi makakaporma. Pero sabi niya, kahit nakaporma na, no weapon na nakaporma sa inyo shall prosper. So hindi niya sinasabing walang araw na darating, walang problemang darating, pero sinabi niya kahit dumating, it will not prosper. God will not always stop the weapon from forming. But the Bible says, He will stop it from succeeding. Makakaporma, pero hindi magtatagumpay. Akala ko noon, pag sinasabi mong protektado ka ng Panginoon, yung hindi ka dadanas sa pagsubok kasi protected ka. So ibig sabihin, ang definition ko ng protection, protection is the absence of attack. But no. I've realized that protection is not the absence of attack. Protection is the failure of attack. Hindi siya nagtagumpay. Why? I'm covered. Amen? Wala akong physical na armor. Wala akong physical na defense. Wala akong physical na refuge. Wala akong physical na fortress. But every time I feast at His Word, every time I read His Word, every time I stay in His presence and dwell and sit and read His Word, yung mga salita na yun, nagpo-form ng armor sa aking katawan. Every time I face challenges, every time we face uncertainty, every time we face giants or Jericho walls in our lives, those words that we've read and memorized, those words that we put in our hearts, yun ang nagsisilbing protection natin. Kaya mapapansin nyo, dalawang tao, parehong dumaan sa pagsubok. Parehong ang pagsubok. Yung isa nakatayo, yung isa collapse. Why? Yung isa covered. Yung isa exposed. Yung isa, may words na kino-quote. Yung isa, sa panahon ng emergency, walang matakbuhan. But when you stay in God's presence, hindi mo malalaman kung anong darating bukas. Sabi nila, tapos na raw ang gera. Sabi nila, bababa na raw ang gasolina. Sabi rin nila yun last time Pero nagkamali sila. Sabi nila, 2 weeks lang. Buwan na ngayon
Last week na, nung nagpagas ako, ganito lang. Ngayon, grabe. Triple. So, even our government, hindi na ma-predict ang future. They can only speculate. Hindi mo sila masisisi. Kasi lagi na sila nakabase sa nakikita nila, naririnig nila, natatanggap nila. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pwede nating ilagak ang ating pananampalataya sa Diyos. At sabihin nating, Lord, ako mismo, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko control ang pangyayari, pero kilala kita. You are outside time and space. Nakalabas ka sa time namin. At dahil nakalabas ka sa time namin, hindi lang present nakikita mo. Kita mo na mangyayari bukas. Alam mo ang aking kataraan. Sa perspective ng Diyos, kita niya ang past, present, and future. At minsan, nagtatampo tayo sa Lord, na frustrate tayo sa Panginoon kasi ang hirap-hirap ng chapter 3. Pero sa perspective ng Panginoon, kita niya na yung chapter 10. Sa chapter 10, bumangon ka. Pero pag nasa chapter 3 ka, parang ang hirap-hirap bumangon. Parang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Pakiramdam mo, walang protection at pag-iingat ang Panginoon. Pero since God is outside time and space, what you're seeing right now is so difficult. But whatever it is that you are struggling right now is nothing compared to the glory that awaits you. Amen. In the future. Because He has a plan for your life and He sees the future of your life. Ano sinasabi ng Panginoon? Anak, if you stay under the shadow of my wings, you are fully covered. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, hindi mo man control, hindi mo man mapipredict. But since you are serving a God who is more than enough, and He is sovereign, and He is in control, you can always say, God is my refuge. God is my strength. He is the very present help in times of my trouble. So the greatest safety in life cannot be found in money, education, or control. The greatest safety in life is found under the shadow of the Almighty God. Be in God's presence.